Sinita ng isang Supreme Court Associate Justice ang umano'y hindi pagsunod ng PhilHealth sa Universal Healthcare Law. Sa unang pagharap sa media, inamin ng bagong pinuno ng ahensya na may mga isyu ngang kailangang ayusin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Halintulad ng bagong hepe ng PhilHealth ang ahensya sa isang taong may sakit na kailangang gamutin. Pinalitan ni Dr. Edwin Mercado si dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. sa gitna ng mga usapan sa pondo ng state insurer. So yun po yung aking unang kailangan gawin. Aralin pong mabuti kung ano po yung mga prosesong kailangan baguhin para po yung directive po ng ating presidente, mahal na presidente, na tuloy-tuloy ang serbisyo at palalawigin pa natin yung benepisyo. Sa press briefing sa Malacanang kanina, sinabi ni Mercado na pag-aaralan niya ang katatagang pampinansyal ng ahensya at isusulong ang digitalization para mapabilis ang mga transaksyon. Yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. So ayusin din natin yung pagtatag nun through digitization. Nagsimula na rin ang balitaktakan sa Korte Suprema kahapon tungkol sa legalidad ng paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi lubusang sinusunod ng PhilHealth ang Section 11 ng Universal Healthcare Law. Dito nakasaad na dapat umanong gamitin ang sobrang pondo para sa karagdagang benepisyo at pagbaba ng kontribusyon ng mga miyembro. Kaya lang inilagak ito ng PhilHealth sa mga investment. Any excess reserve fund should be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Umamin si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III na umaabot sa halos 465 billion ang naipong pondo ng PhilHealth. Ayon kay Lazaro Javier, may limitasyon ang PhilHealth sa pag-invest at dapat ito ang huling prioridad ng ahensya. Nag-ulat din umano ang Commission on Audit na nagsasabing bankrupt ang PhilHealth dahil sa 3 taon nang mas mababa ang reserve fund kumpara sa actuarial estimate. Ipinaliwanag ni Marino na mahirap itakda kung alin ang actual excess reserve ng ahensya. Pero sabi ng mahistrado, dapat sumunod lang ang ahensya sa batas hinggil sa sobrang paggamit ng pondo. 3 petisyon ang nakahain sa Korte Suprema laban sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Isa sa mga petitioner ang Bayan Muna. Tinututulan nila ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations o mga proyektong wala sa orihinal na budget pero pinondohan ng gobyerno at tinawag itong pork barrel style allocations. Kung gagastusin lang naman pala sa pork barrel, bakit miyembro ng PhilHealth ang magbabayad niyan? Di ba? Kung sarili niyong pera, kung gusto niyo may favorite project kayo, huwag niyo nang kukunin yung pondo doon sa PhilHealth. Hiniling naman ni Solicitor General Menardo Guevara sa SC na tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang respondent sa kaso dahil may immunity ito habang nasa pwesto. Magpapatuloy ang oral argument sa February 25. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.